Lulugulugong bumalik ng San Juan La Union si Forrest. Nagpasya muna siyang wag magpunta sa Legends or tawagan si Alon upang ipamalita ang kabiguan. Nanatili siya sa kanyang bahay hanggang humapon. Nang makaramdam siya ng gutom, nagpasya siyang tumuloy sa restaurant ng resort at doon kumain. Hindi pa pala siya nanananghalian at pasado alas 3 na ng hapon. He looked around. Pakaunti ng pakaunti ang mga taong kumakain sa restaurant nila. Ngayon pa naman nag-resign ang manager noon. He and Alon have to do something or they would be forced to lay off some of their employees. At ayaw niyang mangyari iyon. Mahal niya ang kanilang mga tauhan. Para ng pamilya ang turing niya sa mga ito. Kailangan niya ng kumilos sa lalong madaling panahon upang maipasaayos ang lahat. Malapit na ang surfing season at balak pa naman nilang mag-hold ng beach volleyball and surfing competitions. Lumabas siya ng restaurant at naglakad patungo sa kanilang opisina na may mamataan siya sa buhanginan. A girl in a sexy two-piece and red-hot bikini was sunbathing. Nakatihaya ito sa isang malaking beach towel na nakalatag sa buhangin. Dali-dali siya nagpunta sa loob ng opisina para kumuha ng telescope at mula sa porch ay pinagpesa niya ang mga mata sa magandang tanawin. The girl was extremely sexy. Pamatay ang long and shapely legs nito. Walang bakas ng anumang taba ang katawan nito. Flat ang tiyan at maliit ang bewang. And her breast, they were firm and full. Ifinocus niya naman sa mukha nito ang kanyang paningin. The girl's lips were full. She had a cute little nose, high cheekbones. Di lang niya masilayan ang mga mata nito dahil sa suot na oversized sunglasses. Uy, anong iniispatan mo dyan? Pukaw ni Alon. Tol, may babae doon no, ang sexy? Sabi niya ni hindi binaba ang telescope. Patingin nga, sabi nito. Yoko nga, nauna ako, akin yan. Parang batang ipinagdadamot ang laruan na sabi niya. Patingin lang eh. Nag-agawan sila sa telescope. Nanaig naman si Alon. Ilang saglit din tong sumilip sa instrumento at nagulat lang si Forrest nang dagukan siya nitong bigla. Gago ka pala eh, kapatid ko yan. Singhal nito sabay hampas sa dibdib niya ng telescope. Kapatid mo? Sino? Si Isla. Sino pa ba? Napaisip siya. Isla. Pero ang natatanda niyang Isla Astoria ay isang patpating teenager na maikli ang buhok, flat ang dibdib. Mukha iyong lalaki. Napagkamalan pa nga niya yung kapatid na lalaki noon ni Alon. Sigurado ka? Gago! Mura ulit nito. Don't you ever let me catch you staring at her body again, you understand? Mas malaki ka nga sa akin pero babangasin ko pa rin ang pagmumukha mo. Nagtaas siya ng mga kamay. Wow! Chill out, man. She's off limits, Forrest. Diin pa nito. Okay, okay. Banas na sabi niya. Kung magsalita ka, para naman akong hayok na hayok sa mga babae ah. Pagkuha ay hinampo niya. Nakilala niya si Alon Astoria sa Baguio City Campus ng University of the Philippines. Classmates sila nito noon sa kursong BA Social Sciences. Natuklasan nilang pareho silang mahilig sa surfing. Doon na sila nag-umpisang maging magkaibigan. Nang matapos sila sa kolehiyo, nagpasya silang magpatayo na lamang ng resort and surfing center, imbes magtrabaho at gamitin ang kanilang kurso. They both did not want to have a boss. Pareho silang matigas ang ulo para sumunod sa sino mang superior sa kanila. Nang unti-unti nagtatagumpay ang negosyo nila, nagpasya siyang magpatayo ng sariling bahay malapit sa tirahan ni Alon. He loved this place. It's laid back, quiet and safe. Dito niya nais magtatag ng pamilya balang araw. Ibinalabal ni Isla sa katawan ng isang makulay na sarong bago dinampot ang towel sa buhangin. Naglakad siya patungo opisina ng resort para yayain ng kapatid na mag-snack. Hi! Napahinto siya sa lalaking bumati sa kanya bago pa man siya nakatuntong sa porch ng office. The man was tall, lean and tanned. His hair was a bit long and wild, like those Korean and Japanese actors. Teka! Tinanggal niya ang suot na sunglasses. Muling tiningnan ng pababa, pataas ang kaharap. Forrest Gerona. Tatango-tangong bigkas niya sa isip. Ngiti-ngiti ito sa kanya. Nice to see you again, Isla. Wait, mali yata ang tawag mo sa akin. Di ba madalas mo akong tawaging boy noon? Tandang-tanda niya ang unang pagkikita nila noon ng lalaki. She was 15. Sabado noon. Kagagaling lang niya sa practice ng volleyball sa school para sa kanilang intramurals.
Nakasuot lang siya ng shorts at t-shirt. Pawisan at gulong-gulo ang maikling buhok. Naabutan niya nakatayo sa tapat ng kanilang gate si Forrest. May hawak na surfing board at animo kanina pa, pindot ng pindot sa doorbell. Nahiya siyang tanungin kung ano ang kailangan nito. She just stood there, her eyes stuck on his handsome face. First time niyang makakita noon ng pagkagwapo-gwapong nilalang at parang namatanda siya sa harapan nito. Pero saglit lang ang mala special effects sa pelikulang pagsulpot ng mga stars at hearts sa kanyang mga mata. Nabura lahat iyon na magsalita ang lalaki. Boy, nandyan ba si Alon? Tanong nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya pagkarinig niyon. Instantly, naging pagkapangit-pangit na halimaw ang lalaki sa kanyang paningin. Pinaningkitan niya to ng mga mata at pinamewangan. Excuse me, pero babae po ako. At ewan ko kung saan lupalop na naman magsuot ang kuya ko. Angil niya. Mula noon, kinainisan niya na to the highest level ang balasubas na ito na kaibigang matalik pala ng kapatid niya. Aba, minsan pa nga, tinanong pa siya nito kung tuloy na daw ba siya at nakapalda siya. The nerve! Lagi silang nagbabangayan noon kung napupunta sa kanilang bahay si Forrest. Pangit ang tawag niya rito noon. Pagkalutong-lutong namang boy ang tawag nito sa kanya. Pinaglakbay ni Forrest ang paningin sa katawan niya. Waring hinuhubaran siya ng mga mata nito. Excuse me, pangit, but you're blocking my way. Sabi niya at bigyang binangga ito sa balikat. Pero muli siyang natigil sa paglalakad nang magsalita ito. Uy, dalaga na pala si Boy. Lumingon siya rito. Nanlilisik ang mga mata. Kung pwede lang sanang makapatay ang paningin, how she wished na makita niyang mangisay sa harapan niya ang preskong lalaking to at malagutan ng hininga. Nakangisi naman ito. Iba talaga ang nagagawa ng Amerika, no? Mas advanced talaga sila doon sa cosmetic surgery. Why, you? Umusok ang nostrils niya. Wala akong binawas or dinagdag sa katawan ko for your information. Ah, okay. Pero ang ganda ng buhok mo ah. Bagay pala sa iyong long hair. Hawig mo na si Ka Freddy Aguilar. Nang iinsultong tumingin siya sa kabuuan ng mukha nito. At ikaw naman, I think, kailangan mo magbago ng hairstyle. Hindi bagay sa iyong buhok mo, dude. Gurang ka na masyado para sumali pa sa F4. Tumawa lamang ito. Inismera niya ito bago ipinagpatuloy ang naunsaming pagpasok sa opisina. Sinadya niyang lalong paseksihan ang paglakad nang maramdaman na nakapako pa rin sa kanya ang mga mata ni Forrest. Iniindayog niyang lalo ang balakang, sabay flip ng kanyang buhok. That's right, pangit. Give your eyes a fist on this body, dahil hanggang tingin ka lang sa akin. Tol, halos wala nang kumakain sa restaurant. Ani Alon kay Forrest. I can see that, sabi niya. Umiwas nang muling ilibot ang paningin sa loob ng kainan. Gusto niya isipin matumal lang ang kanilang customers ngayon dahil tag-ulan pa, but he would be lying to himself. Kahit maulan, madami pa ring taong nagpupunta sa kanilang resort, especially surfers, dahil nga mas mataas ang alon ng dagat pag ganitong panahon. But now, halos wala nang dumadayong surfers galing sa ibang lugar. Paano? Wala nang matutuluyan ang mga to sa kanilang resort, since sira ang lahat ng kanilang mga cottages. Hindi na rin sila makapagturo sa mga gustong matuto ng surfing dahil damaged nga ang surf center. They cannot be out of business. Gagawin niya ang ano paman, maisalba lamang ang kanilang negosyo. Willing akong ibenta ang lupang mana namin ni Isla, tol, sabi ni Alon. Kahit kailan pareho talaga silang mag-isip ng kaibigan. Pero malaki na ang 1,000,000 share ko doon. Isa pa, mahirap maghanap ng buyer sa panahong to. Gusto ko sana 1 pero mas malit ang perang makukuha namin ng kapatid ko. Papayag ba kaya si Isla na ibenta mong lupa nyo? Bumuntong hininga ito. May malaki ring problema sa perang kapatid ko eh. Pinagbintangan na nagnakaw ng malaking halaga sa restaurant ng stepmother namin. She still owe them almost 2 million pesos. Isang ideya ang kumistap sa kanyang isip. How far would your sister go para lang magkapera siya ngayon, Alon? Tumawa ito. Kung pwede nga lang daw 1 lanyang kaluluwa niya eh. What if she marries me? Isang batok ang naging sagot nito sa kanya. Teka lang naman tol, angal niya. Masyado ka talagang bayolente, magpapaliwanag ako. Wait. Sinabi niya rito ang panukala sa kanya ng pinsan na si Chavez. So you were saying,
Magpapanggap kayo mag-asawa ng kapatid ko para makuha mo yung mana mo mula sa lolo mo after a year? Tanong ni Alon nung matapos ang paglalahad niya. It should be a real wedding, tol. Hindi pwedeng ipeke dahil tiyak madidiscover yun ng abogado ni lolo. Pero maghihiwalay din kami once makuha ko na yung mana. Saglit na natahimik ang kaibigan niya. Nagsalita siya uli. I can instantly give Isla her 10% share of my inheritance. Kapag binigay na sa akin ni Travis ang hinihiram kong pera, there will be 7.5 million na matitira sa akin in addition to our personal savings na gagamitin naman natin sa pagbangon muli ng resort. I wish there could be another way. It will be our sister's decision this time, tol. Pare-pareho tayong makikinabang kung sakaling papayag siya. Hysterical si Isla nang ibalita sa kanya ng kapatid ang pinag-usapan nito at ni Forrest. Ang gubat na yon? Magpapakasal ako kay Pangit? No freaking way! May choice ka pa bang iba, Isla? Kahit mabenta natin ang lupa sa Laguna, kulang pa rin yung share para pambayad mo kay Tita Roxanne. Wala na ba siyang ibang pinsang po pwede kong pakasalan? Tumawa ito. Meron pa siyang isang pinsan, single sa Amerika pero may girlfriend na yon. Sumeryoso ito. Pag-isipan mong mabuti, 1 taon lang naman kayong magiging kasal eh. Does that mean titira kami sa bahay niya? Nakangwing tanong niya. Hindi niya yata makakayanan na makasama sa isang bubong ang balasubas na Forrest na yon. I'm afraid, yes. Baka makatunog kasi ang abogado ng namayapang lolo ni na Forrest na siyang humahawak sa testamento. 1 taon? Mahigit 1 minuto rin siyang natahimik. Pagkuwan, kinuyom niya ang isang kamay. Kaya ko to. Call! Nang hapong yon, binisita nilang magkapatid si Forrest. Pinag-usapan nilang mabuti ang plano sa hardin, sa isang bench sa silong na isang puno ng mabolo. What do you mean, we will sleep in the same room? Nanlalaki ang mga matang bulalas niya sa sinabi ng lalaki. Relax, Isla, as if papayag ako makasama ka sa isang kwarto. Sabi nito, even wrinkled his nose na para bang nandidiri. Papagawa ko na extension room from the master's bedroom, gaya ng ginagawa ng pinsan ko. Sasabihin na lang natin na para yun sa magiging baby natin, someday. Baby natin? Kinilabutan yata siya. Siya magkakababy, sa mayabang, feeling gwapo, presko at antipatikong ito? Ew! Kahit artificial insemination pa, ayaw niya, no? And that would be your room, wifey? Sabi ni Forrest, sabay kindat. In that way, kapag may bisita tayo sa bahay, hindi sila magdududang hiwalay tayo ng kwarto. Kasi makikita nila iisang pinto ng pinapasukan natin. Hoy Pangit, magkaliwanagan lang tayo ano? Hindi pa tayo mag-asawa kaya wag mo ko matawag-tawag na wifey. Hambalusin kita dyan eh. Singhal niya. Tumawa lamang ito. Napakamot naman sa batok si Alon na nakasalampak sa Bermuda grass sa harapan nila. Ngayon pa lang di na kayo magkasundo. Para natin mapapaniwala ang mga taong mag-asawa nga kayo. Dumikit ng upo sa kanya si Forrest. Well, sweet naman ako sa personal, ewan lang dito sa kapatid mo. Anito at inakbayan pa siya. Siniko naman niya agad ito. Well, you should start acting as real sweethearts now. Nakangising sabi nito. But remember, Forrest, no monkey business. This is my little sister you are marrying. May pagbabantang paalala pa nito sa kaibigan. She was touched. Kahit kailan protective pa rin sa kanya ang kuya niya. Alon naman, alam mo ang type ko sa mga babae, di ba? Pinagtaasan niya ng kilay si Forrest sa sinabi nito. Nakangitito na nakakaloko nang ipaling niya dito ang mga mata. Ngumawi naman siya rito. Ang feeling talaga. Kinabukasan, nagulat si Ista na makitang naghihintay sa kanya si Forrest sa loob ng SUV nito na nakaparada sa labas ng gate ng kanilang bahay. Ngumiti ito sa kanya mula sa nakabukas na bintana ng sasakyan. Yes, sweetie, I am really waiting for you. Sagot nito sa nagtatanong niyang mga mata. Mabilis tong bumaba ng kotse. Good morning, too. Sarcastic na balik niya. Sa gulat niya, humalik to sa kanyang pisngi. You look beautiful, anito. Nasamyo niya ang preskong kulon nito. That, his lips on her cheek and what he said, brought himself swooning like a schoolgirl. Gusto niya tuloy sipain ang sarili. Ipinagbukas siya nito ng pinto sa passenger seat. Sabi ni Alon, pupunta ka raw sa Legends ngayon. Siya ang papalit sa iniwang pesto nang niresign ni manager ng restaurant.
Nasabi niya na sa kapatid ang mga plano. She was thinking of having an eat-all-you-can buffet during lunchtime. Pagkatapos bubuksan nila ang restaurant hanggang hating gabi for music lounge. Maglalagay sila ng mga bar counters at uupa ng mga acoustic singers. Hindi sila mahihirapan na maghanap ng mga kanta gabi-gabi. Pupunta tayo sa Manila next weekend. Basag nito sa katahimikang lumukob sa kanila sa loob naman ng SUV. My parents want to meet their future daughter-in-law. Di yan naiwasan ng mapangiwi. Never in her wildest dreams na mag-aasawa siya ng ganito kaaga. At the age of 25? She always enjoyed being single. Walang nangingialam, walang hassles. At lalo namang never niyang na-imagine na magiging asawa niya ang balasubas na ito. Christ! Bakit naman ang lalaking to pa ang binigay ng Diyos na sagot sa problema niya? Kailan mo ba kasi ako pakakasalan? Oh, you just cannot wait to be Mrs. Isla Herona. Can you? Tukso nito. Correction, Mrs. Isla Asturia Herona. I won't give up my last name just like that. Hotshot? Hotshot, he chuckled. I like that endearment, sweetie. Stop calling me sweetie, she hissed. Nagmumukha akong asukal niyan eh. Hindi nga bagay sa iyong sweetie because you're one bitter woman. Naiiling pang sabi nito. Naging bitter lang ako kasi kailangan kong magpakasal sa'yo para na magkapera. Shouldn't you be thanking me for that? Thanking you? Nginiwaan niya ito. I am also doing you a favor, man. This is called mutualism. Mutualism it is. But beware. I have learned that some mutualisms can be so intimate that the interacting species can no longer live without each other. Makahulugang sabi nito. Huh, I will never be intimate with you. Makikipaghalikan na lang ako kay Michael Myers kesa sa'yo, no? Itinigil nito ang kotse sa gilid ng kalsada. What? Maang na tanong niya. Sa pagtataka niya, nagtanggal to ng seatbelt at nilapit nito ang katawan sa kanya. Napasinghap siya. What are you doing? Aniya. Halos hangin ang lumalabas sa bibig niya. He was so close that she could feel his warm breath on her face. His hard, broad chest was touching hers. Sweetie? He softly sneered her hair. You have to wear your seatbelt. Anito at hinilang seatbelt mula sa kanan niya at kinabit yon. Pinakawalan niya na ang pigil-pigil na hininga nang inilayo ni Forrest ang sarili. Yes, there is already a seatbelt law here in the Philippines. Madami lang ayaw sumunod. Sabi pa nito bago muling kinabit ang seatbelt nito. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Parang nanlalambot din ang mga tuhod niya. Then it was him who gave her a puzzled look. What? Bakit parang nagpapanik ataka yata? Alam niya nagpipigil tong tumawa. Pinaandar na nito ang sasakyan. Para namang naumid ang dila ni Isla. Hindi na siya nagsalita hanggang makarating sila sa resort. Pagbaba niya ng SUV, walang lingon-likod. Naglakad siya ng alawakaton sa bilis papunta sa restaurant. Ngayon niya ipinangako sa kapatid na ini-inspect maigi ang interior niyon para sa bagong motif. Bakit ka ba nakabuntot sa akin? Singhal niya sa likuran niya na mapunang naglalakad pasunod sa kanya si Forrest. Masama bang sundan ko ang aking nobya? Nanunokso namang balik tanong nito. Huminto siya at tinarap ito. Will you stop that? Asik niya. Tumawa to ng malakas. What? Naapektuhan ka sa presence ko? You should have seen your lovely face in the car when I reaching for your seatbelt. Para kang ibinabad sa suka. Well, wala pang lalaking nakadikit sa kanya ng ganon. She went on a couple of dates before pero hanggang goodbye kiss lang sa cheeks ang pinayagan niyang mangyari. She still considered herself an old school kahit pa moderno siyang mag-isip at manamit. She still cherished her Filipino values na turo pa sa kanya noon ng kanyang namayapang ina. Kontento na nga siya sa green card na meron siya sa US at hindi American citizenship. Kahit sang panig pa siya ng mundo makarating, mananalaytay pa rin sa kanyang mga ugat ang dugong Pinoy. Pinanatili niya ang composure sa harapan ni Forrest. Because I smelled your stinking cologne. That was just it, Forrest Herona. Wow! My name sounded so sweet from your lips. She realized, first time niyang sinambit ang pangalan ng mortal niyang kaaway. Pangit lagi ang tawag niya rito. Stay away from me. Utos niya sabay talikod dito. Ngunit sumabay sa paglalakad si Forrest. Matalim niya itong tiningnan. What?
Sa restaurant din ang punta ko, no? Painosenteng turan pa nito. Nabubwisit na saan niya, sabay taas ng mga kamay sa ere.